Bakit po may battery ang asawa ko? Yun ang tawag nilang DBS, Deep Brain Stimulation. So, pwede po ako makaalis. Pero ngayon, hindi na po ako pwede. Kaya po, cancel ko na yung aking Kenya. Pagpunta ko sa Philippines, kinancel ko na po siya kasi I can't take it. Hindi ko pwedeng iwanan asawa ko. God gave me this task and I know that we will be victorious. Only those old people, old friends knows who I am, and they've seen and truly that there is a real God. Kaya nga po, kahit ano pong sabihin po ng ibang tao, oy matanda ka na, hindi ka na, ako, I will never stop. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako po ay nandito. Alam ko marami po akong natatanggap na messages ngayon na, Tita, bakit wala kang, wala daw akong video. Okay. So, to tell you, hindi po ako nakapag-live kasi po busy po ako. Tingnan niyo po, isang kliyente lang po tinapos ko kahapon. Halos 5:30 na po ako nakauwi. Ganito kakapal, partnership po to. Ngayon, madami po kasi siyang partner at puro mga anak niya ang kanyang mga partner at saka asawa ng mga anak niya. So ngayon tapos ko ng taxes niya, natutuwa naman siya, hindi siya magbabayad. So anyway, I know maraming namimiss ang aking ang last na ko lang is yung kaming nag-caregiver, nag-wife duty po ako sa asawa ko. At gagawin ko na naman, magwa-wife duty po ako. Bukas ng gabi ang alis namin. Darating po kami ng Baltimore, mga 10 o'clock a.m. Gabi 5 hours po ang time difference ng here to Baltimore. Baltimore is sa Maryland. And Maryland, katabi po niya Washington DC. Kaya mamaya po, gusto ko mag-hire ng private driver to drive us around Washington DC. Para makita naman ng mister ko, kasi ako, pang 3 beses ko na po nakapunta ng Washington DC. Ako, sawa na rin ako. So anyway, pagpunta ko, gusto ko makita niya ang White House, makita niya Lincoln. Tignan ko po kung makaano ko na, kailangan sunduin. Either pwede kami sunduin sa airport, or kakausapin ko muna sila, pwede nila kami sunduin sa airport, at the same time, dire-diretso na. So, pero kaya kami pupunta ng Baltimore kasi may sleep conference si Lance. Ako lang naman ang makakasama niya at maasahan niya siya. At saka isa pa, hindi ko pwede siyang iwanan kasi po meron siyang battery. Yun po ang nagpapadugtong ng buhay niya kasi hindi ko nga sabi sa inyo, Parkinson is not a joke. Gumastos na po kami 2 beses ng surgery. Surgery lang yung una niyang surgery. Copay pa lang namin, umabot kami ng alos malaki. 3,000, di ko alam kung 3,600 ang copay niya. Parang ganun din itong second, yung last, nung inoperahan, binuksan uli, yung battery niya uli. Tapos, dinagyan siya ng bagong battery. But this time, yung battery na nilagay nila, minomonitor. Kailangan laging nire-recharge. So, yung previously, 2 years ago, yung battery niya, pwede pa nga po ako naglalakwat siya pa nung last, kailan 2 years ago, nagpunta pa ako ng Japan, nagpunta pa ng Philippines, mag-isa ko na, hindi ko, at saka isa pa, isang umuwi pa akong Pilipinas dahil yung, ko yung asawa, mami ko, memorial, yung, kasi namatay mami ko ng 2023, ay, hindi pala yun. 2024 pala yung operation. Anyway, so pwede po ako makaalis. Pero ngayon, hindi na po ako pwede. Kaya po, cancel ko na yung aking Kenya. Pagpunta ko sa Philippines, kinancel ko na po siya kasi I can't take it. Hindi ko pwedeng iwanan asawa ko. God gave me this task and I know that we will be victorious. Kaya nga, ganun po dapat sa asawa. Huwag nating iiwanan ang asawa natin. Bagkus, gumamit na akong Tagalog o Filipino. Gusto nga ng aking mga American subscriber to speak in English. Di ba na minsan pag hindi asawa ko, English ako na English. So anyway,
So yung battery na yan, kahapon nga ako sa kapaguran ko at siya din minsan ayaw niyang para siyang na-frustrate lagyan ng battery, no. Papunta na siya sa work, bigla po talagang down na talaga sa 20 Naku, sit down there 5 minutes. So nag 5 minutes po kami, pumunta sa 40. So sabi ko 40. So kanina, kagabi, hapon yun. So yung kagabi, sabi ko sa kanya, halika, maglagay tayo uli. Gusto ko lagay yung battery mo. So 80 siya ngayon. 80 siya. Tinignan namin kanina, 80. Okay na siya. Bakit po may battery ang asawa ko? Yun ang tawag nilang DBS. Deep Brain Stimulation. Yung yun yung, kasi po, ang Parkinson, unang mapapansin niyo sa Parkinson po, yung gumaganyan, yung tremor. O talagang gumaganon. Pag wala po yung battery niya, talagang ang lakas. Awang-awa ako sa kanya nung hindi pa namin alam pa paano gamitin yung battery. Naku, talagang maiyak-iyak ako. Tax season yun. So, nung pray ako ng pray, sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng wisdom kung ano. Tama-tama yung pamangkin ko nandito. Siya tumawag. 8 o'clock pa matawag, pero asawa, buti Monday yun. Talagang hirap talaga. So, yun nga, kasi hindi namin magamit, kasi nga, naka-off ang yung, dapat wag gagalawin yun. So, anyway, at least nabigyan po kami ng paano. At saka yung pamangkin ko, alam niya, naintindihan niya, sabi ko, ikaw ng caregiver ng tito mo. So, anyway, yun, without the Lord giving us wisdom, wala. We want our life to prolong. Well, God will give us until 90 years old. Mother-in-law ko hanggang 90 years old na. She's still well. Yung family ng lolo ko, kung hindi nga, sabi ko nga sa inyo sa live ko minsan kung hindi po siya pinatay, abutin 100 years old. Yung dalawang kapatid niya babae, 100 years old. Yung iba niyang kapatid, 90. Mga mabot din ng 80 rin, ganun. Pero, ang kasi, yung iba naman, maaga kasi nga, mahilig uminom. Kaya na may sakit. Yung mga umabot na 100 years, walang bisyo. Pero lolo ko, bisyo niya lang uminom. Pero grabe yun. Lakas ng katawan. Very strong. And he's very tall. So anyway, balik tayo sa asawa ko. So yun na nga po. Kasama niya po ako sa Baltimore. At siyempre, wala kami sasakyan. Hindi ako driver. Mag-u-Uber lang kami. Kasi hindi siya marunong mag-Uber. Ako lang na marunong mag-Uber. So mag-u-Uber kami. All the while, akala ko yung hotel na nakunan ko, kasi di ba member po ako ng Marriott. Kumuha po ako ng Courtyard by Marriott. Malapit pala, dun sa harbor. Ang convention center, medyo malayo ng konti. So mag-u-Uber kami. So sasamahan ko po yung asawa ko na pag registration niya, ayusin ko lang pati registration niya. So makapag-register siya at makita ko siyang nakaupo na sa convention center nila. Tinignan ko na yung lugar Parang probinsyang-probinsya. Hindi yung kagaya ng convention center namin dito. Parang ganun din. So, magandang malaking convention center sa Seattle. So, doon minsan ang conference niya. So, minsan, akala ko kaya na niyang matulog doon sa hotel. Binabalikan ko siya, kung napansin niyo, minsan naglakad na po ako, pinakita ko sa inyo. Meron akong vlog na punta ako sa Ludy's, punta ako sa Oriental Mart, nagpunta ako sa Pike Market. Pag nakita nyo to, galing po ako doon. Tapos the next day, babalikan ko siya. Nag-u-Uber lang po ako. Ayoko pumunta na Seattle na nagda-drive. Mahirap po. Una-una, mahal ang parking. Pangalawa, ang daming sasakyan. Okay lang dito sa amin. Probinsya kami dito. So anyway, sasamahan ko siya. Tapos pupunta po ako sa hindi po ako tingnan natin kung makapag-vlog pa ako ng saglit habang siya ay nagko-conference. Hindi ko alam. I had no idea kung ano itsura ng Baltimore. Pero naalala ko, nung nagpunta ako ng Maryland, kasi may uncle ako sa Silver Spring, na meron kasing town doon may isang city, sa Maryland. Taga doon yung pinsang buo ng mami ko. Ninong ko pa. So, nung duman lang kami sa Baltimore. Baltimore is kinda like an old something na may cobblestone din sila mga road, yung daan nila. So anyway, first time ko pumunta ng Baltimore. So pagpe-pray ko talaga, God will guide me. Kung saan ako pupunta,
at ipapakita ko sa inyo ang Baltimore. Sana nga po makapunta po kami ng Washington DC at makita naman ng asawa ko kung ano. Imagine, he was born 57 years. Birthday niya po next week. 27 years. 57 years. He was born in America. Kaya ko napansin, ang mga Amerikano pala, hindi pa po nila napupuntahan ng iba-ibang state. Opo, ang asawa ko po, mula na pangasawa niya po ako, nakarating na po siya ng Maine, Massachusetts, New York, New Jersey. Ang dami po niya napunta sa East Coast. Florida, Texas, doon siya kasi nag-aral ng yung sleep medicine. Doon siya nag-aaral kasi doon yung best friend niya, yung may pag-aari niya yung mga halos mga mga sleep lab doon, yung best friend niya. Ngayon, syempre California, Oregon, BC, Victoria, BC, Vancouver, madalas naman niya pinuntan kasi no college siya. Nandoon siya, nasa border ko siya ng Washington at saka Canada, which is yung Vancouver. So nagpupunta-punta sila doon habang nagbabike. So anyway, yun nga po ang aking so hindi ko alam kung mangyayari. So hanggang Wednesday po kami sa birthday niya. So susurprise ko na lang yung asawa ko kung ano pwede ko isurprise. So pagkatapos ng kanyang convention, siguro we will see Baltimore. Kasi ngayong mga June na, alas 9 pa lang, hindi po madilim. So the time, kung matapos sila ng 5, 6, 7, 8, so at may 3 hours kaming gumala. Kung saan kami pwede kumuha, at least makita namin ang Maryland. So, yan po. Ang wife duty ko. So ngayong araw na to, puno po ako, mayroon akong 4 na kliyente, plus si Pastor, yung aking mga BFF, hindi pa nagpa-file ng taxes nila. So, ito, magtatapos po ako ng maraming taxes kasi nga po, pagdating ng Monday, sweldo na naman ng mga tao ko. Meron silang tatawagan at sisingilin para makasweldo ang mga, alam nyo, yun ang lagi kong inanay, God's provision. Pag alam nyo po, minsan wala na kayo, alam nyo na may darating na wala. Alam nyo, just focus yourself in the Lord. Have a step of faith. Ano yung step of faith? Alam mo yung tithing nyo. Magbigay kayo ng tithes sa Lord. Yung hindi nyo alam na later on may mga maraming milagrong ibinibigay ang Panginoon. Huwag lang kayong maging madamot. Opo. Iba-iba pa yung iba po rin po yung mag-tithes sa church. Kasi yung tithes na yun, nasa Bible po yun. At tunay na sinasabing promise ng Lord, as you tithes, He will give it back to you. Ilang folds. Kaya nga ako nga, milagro talaga. Sabi nga ng mga kaibigan ko, mga pastor, mga Christians, mga elders, yung mga, basta iba-iba pang church na naging kaibigan ko. I am the working miracle. Working miracle, kasi nga ang pagbabago sa buhay ko, pati sa pag-uugali ko, ay binago ng Panginoon. Kasi only those old people, old friends knows who I am, and they've seen and truly that there is a real God. Kaya nga po, kahit ano pong sabihin po ng ibang tao, oy matanda ka na, hindi ka na, ako, I will never stop. Hindi po ako sugo ng Diyos. Okay? Isa lang po akong binago ng Panginoon na kailangan, alam niyo po, ang perception ng ibang tao kasi, kasi kaya siya nagaganyan kasi sugo daw siya ng Diyos. No. Ako po ay nagbibigay lang ng testimony sa buhay ko kung paano ko binago ng Diyos. Na tunay na there is a real God. Intindihin niyo ang bawat word. Do not just grasp it and make it like an issue. Ang nangyayari lang po kasi dyan, God, yung pag kinakanta yung Amazing Grace, naiiyak po ako doon. I once, na isa po akong hindi, kung bagas ako na hindi ako magbabago,
Ang daddy ko nga frustrated nung bago siya namatay. Hindi niya nakita ang pagbabago ko. Only my mom. Natuto, I gave everything to my mom. Tapos yun. So, meron po isang nag-ano rin na, nagsabi sa akin na, I'm too old, okay, to do this vlogging. Well, actually, I had no intention to be a vlogger at first, okay? Nakilala ko lang si Ruel, na-encourage ko, tapos may iba akong mga nakikita ng mga taga-America, at taga-iba, Europe, gano'n, they tell stories, okay? Ano kaya ilalagay ko? I will tell the story about God's goodness. Diba? Kasi iba po kasi, yung mga iba, they don't touch but the Lord, but I will always touch the Lord. So, sabi niya, yung tanda ko daw, iba ka daw ma-mental health. Hindi lang nila alam kung gaano ka-stressful ang trabaho ko. Lalo na pag ikaw ay kaharap mo mga taga-IRS, yung mga hindi lang Department of Revenue. I battled it and I have victory over it. But before I talk to them, I pray. And that God will guide me and give me wisdom kung ano ang dapat kong sabihin, anong gano'n ko. Yun nga po na ikwento ko kasi yung mga iba, they love to talk. Di naman po nila napapanood ang aking vlogs. Hindi lang napapanood yung God's goodness na sinasabi ko. Doon lang sila nag-grasp sa aking live. So hindi nila alam na alam ko na po na pag ilang struggles, yung nga bago nga po ako nakarating nung bata-bata ko, I did struggles. Okay? Mental health issue, just worship the Lord. And He will ease up everything. Kasi alam mo, kaya po mga tao nagkakaroon ng mental health issue, dami po kasi iniisip. Ano iniisip? Marami silang gusto na hindi naman pala kailangan nila God will arrange it. Dumaan na po ako doon. Kaya, at the age of 63, I will be so happy na I feel so good that God is always here protecting me. And God has given me a man who could support me and who could give me a good health insurance. Ni Dr. Guray, ang ganda ng health insurance sa asawa mo. I know, I have to keep on praying for my husband all the time. My life is all about God. My business is all about God. I'm telling you, 20 years na po ako next month, July 16. So, yung 20 years na po na yan, marami pong nangyari, marami pong hindi natin maalis na may magagalit sa akin, hindi ko maalis. Pero tandaan nyo, I always say that, as they leave, God gave me 5. If there's 2 who leaves, God gave me 6. So, may mga iba naman na, ay nako ate, it's okay. They understand me. Yun remains to me right now are people who are worth. Alam mo, meron mga nandiyan 20 years na hindi ko pa nga po alam kung magpa-party pa ako. Sabi lang, magpa-party ka po. Magpa-party ka, magpa-picnic ka. Hindi masyado maliit ang bahay ko para magpahalo-halo. So, nag-iisip po ako next month. Siguro magpa-barbecue lang at saka halo-halo sa park. So, just to thank all my clients. Eto na po, ako ay magpapaalam na at kailan ko tapusin to para mabayaran ako. So, maraming salamat. Ayan, Bim ha. Ikaw, alam ko namimiss ni Bim lagi kasi ako. Kaya ayan, ako po ay nagva-vlog. Salamat. God bless and always think God loves you all.